Alright, welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito, naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga araw na ito. Okay? So, meron po tayong konting reaction dito nga po sa malungkot na balita ni Kalingap Rab kahapon, September 29. Okay? Diyan po sa Pilipinas, bali hapon po na vlog po niya. At yun nga po, no, marami po ang nalungkot sa balita na yan. Sa mga nababasa po natin sa comments. Bago po natin gawa ng comments guys, ito, panoorin muna natin sandali itong mga video clips na ito bago po natin gawa ng komento para naman po masabi po ng tao na mayroon po tayong basihan. Okay? At hindi lang po tayo gumawa ng kwento. Okay? So, ito po yon. Panoorin po natin sandali guys. Kahapon, ma-vlog sana kami. Nag-chat ako kay kina Edu, Erica, na ma-vlog kami kahapon sana. Pero nag-reply sa akin si Erica na gusto daw po akong kausapin ng kanilang lolo at lola. So ayun, di ko alam kung ano yung sasabihin sa akin. Wala akong idea kung ano sasabihin, pero ang nararamdaman ko lang, meron akong nararamdaman about dun sa schedule nga ni Erica kasi yun, mahirap siyang i-vlog nung mga nakaraang linggo dahil sa kanyang pag-aaral. So, nung pagpunta namin, ayun po, kinausap na po ako. Nagkausap po kami nila lola ni Erica, pero wala si Erica doon kasi siya ay nasa, mayroon silang group project. So, ayun po. Kinalulungkot ko man pong sabihin sa inyo, pero nag-request po sila sa akin na ayaw na po nilang magpa-vlog. Ayan. Sila po mismo nagsabi sa akin, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nilang magpa-vlog sa atin. At sa kadahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kagad kay Erica, through chat lang po kasi di naman po kami nagkita doon. So, tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na magpa-vlog. Then, sabi niya, opo kuya, kasi nga yun rin daw na pag-desisyon nila, especially nila lolo. Kaya, ayun, sinunod natin. Siyempre, tayo naman, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung magpa-vlog sila o hindi. Ayun, so yun po guys ang malungkot na balita. Alam po natin, no, marami pong Kalingap netizens ang talagang nalungkot sa balita na yan ni Kalingap Rab, kung saan nagsabi na po o nag-decide po ang pamilya ni Erica at pati si Erica na hindi na muna sila magpa-vlog. Okay? Dahil nga po sa sobrang busy po talaga si Erica sa kanyang pag-aaral. At matagal na pala nila itong napag-isipan, siguro naghihintay lang po sila ng tamang buwilo kung paano nga nila masabi kay Kalingap Rab na ayaw na po nila. Pero kung 1 month na pala nila itong napag-isipan na ayaw na nga po nila magpa-vlog, parang sa tingin ko may kinalaman din po siguro dito yung sobrang bashing talaga. Dahil alam naman po natin guys, kung maalala nyo po sa vlog ni Kalingap Rab a month ago, si Erica ay nagkasakit po ng mga ilang araw. At ilang araw din po yata na na-depress talaga si Erica dahil sabi nga po ng atin niya, hindi po ito kumain. Okay? Siguro isa din po yon sa factor siguro. Kaya po nag-decide na sila na tama na. Ika nga hindi na nila kaya siguro na sobra na po kasi si Erica na hinubara na nga sa public, no? Dahil nga po sa sobrang bashing talaga sa kanya. Kung ano-ano na po yung mga hinalungkat sa kanya, mga pictures niya noon, yung kanyang social media ay talagang hinalughog po talaga ng husto ng mga bashers na mga galit talaga kay Erica. Okay? Hindi po natin maintindihan bakit gano'n na lang po sila kagalit kay Erica na kung makatira nga below the belt. At sa mga nakaalam po, umabot na nga po sila sa cybercrime. No? Nga, sinanggunin na po nila doon kung anong pwedeng kaso nga na pwedeng isampa doon sa mga kung makatira talaga kay Erica ay below the belt. Okay? So, isa din po yon sa naisipan natin na baka yun po ay isang factors na nakatulak nga kung bakit po nag-decide na silang sobra na
enough is enough, ika nga. Yun naman po ay isang factor lang po yun na naisipan natin na posibleng dahilan. Aside po sa busy talaga si Erica sa kanyang pag-aaral. Okay? Dahil yung, kung totoo siya naman po, kung yung pag-aaral lang, siyempre sa araw lang naman po yun, pwede mo naman pong isingit sa weekend. Okay? Sabado. O di kaya Friday ng hapon o kahit Sunday, kung wala talagang ibang time, kung busy po talaga kayo during school days, pwede naman pong mag-vlog sa weekend. Kaya nga sabi ng mga ibang nag-comments ay baka yung reason na dahil sa sobrang busy sa pag-aral, parang hindi masyadong mabigat na dahilan. Kaya sabi nga nila baka may ibang malalim pa na dahilan. So guys, no, dahil sa naging decision ni Erica at yung pamilya niya, marami po tayong pwedeng isipin na negative. Ganon pa man, ay siguro irespeto na lang natin. Yun nga po ang sabi ni Kalinga Prab. Siyempre kung ano man po ang gusto ng beneficiary, yun naman po ang nasusunod. Okay, gaano man natin kagusto na makita natin si Erica sa mga vlog ni Kalinga Prab, ganon pa man, kung ayaw na nila, wala po tayong magagawa. At yun naman po ang nire-respeto din po ni Kalinga Prab. So tayo, ganon din po siguro, mag-move on na tayo. Kailangan po natin tanggapin. Kahit gusto man natin makita si Erica once or twice a week sa mga vlog ni Kalinga Prab. Dahil natutuwa po tayo at kinikilig po tayo, lalo na po doon sa mga yung Jowa Challenge nila ni Edu. Okay? Sa kabilang side naman, mas mabuti na din po na nag-decide sila ngayon pa lang na ayaw na nilang magpa-vlog kesa naman yung magpabahay, matapos ang pabahay, 1 or 2 story man yan, tapos saka sila magsabi na ayaw na namin magpa-vlog. Ika nga, hindi sila after guys sa kung anong yaman at kung anong kasikatan, no, sa side ni Erica. Hindi siya after sa kasikatan kung ang kapalit naman doon ay sobrang nahalungkat na ika nga o sobrang nabas na po at masyado na po siyang na-criticize ng husto sa social media. Okay? Kung makatira nga naman yung ibang basher sa kanya, below the belt na po. Okay? So masyado nang masyado nang na-degrade ang kanyang pagkatao. Okay? Kaya siguro matagal na din po nilang pinag-isipan talaga kung ito ba'y ipagpatuloy natin, kaya ko ba ito o hindi. So naiintindihan po natin yan guys. Kasi nga sobra po talagang nabas si Erica. Okay? So ito pa guys, panoorin pa natin itong video clip na ito. And yun, tinanong ko rin about dun sa pabahay. Tinanong ko sila. So, tay, paano po yung pabahay? So, yun po, ang sagot po nila ay ilaan na lang daw dun sa mga taong mas nangangailangan pa. Yun po yung sagot nila sa akin. Yun namang sponsor ni Sir Jun A, sabi ko nga sa kanila, yun pong sponsor ni Sir Jun A, bibigay na lang po namin sa inyo. Kayo na pong bahala. Pero sabi po niya sa akin ay, tanungin niyo muna po si Sir Jun A kung papayag. Yun po ang sagot niya sa akin. Kaya, Sir Jun A, kung nanonood po kayo, sana po mag-chat po kayo sa akin or mag-reply kung ano po yung plano dun sa 500,000 na dinonate nyo po para kina Erica. So yun nga po ang desisyon ng pamilya guys, no, ni Erica, na yung pabahay na supposed to be para sa kanila, iibigay na lang po sa ibang tao. Kasi nag-decline na po sila. Okay, at tungkol doon sa 500,000 na kinumit sana ni Sir John A, no, para doon sa second floor, ang gusto sana ni Kalinga Prab, iabot na lang sa kanila. So dito guys, makita natin, ayaw po nilang basta sabihin na, sige, kayo po ang bahala. Hindi po, no? Nandoon po ang pagrespeto nila kay Sir John A. Dahil kay Sir John A naman po yung 500,000 na para sana sa second floor. Okay? Ika nga intended po kasi yung pera na yon sa pabahay. So ayaw po nilang basta-basta na lang tanggapin ang 500,000 na nanggaling po kay Sir John A. So dito po tayo hanga guys, no, sa ugali po ng lolo at lola ni Erica na hindi po sila nag-take advantage, no, na nung sinabi nga ni Kalinga Prab, paano yung 500,000? Iabot ko na lang sa inyo. Hindi nila sinunggaban agad. Nandoon pa rin yung pagrespeto nila kung saan nanggaling yung pera kasi nga alam nila yan po ay para sa pabahay. Okay? So napakaganda
ang naging desisyon nila na sa ngayon pa lang ay umayaw na sila. Kaysa naman, sa nabanggit ko nga po, kaysa naman sa kapo nila sasabihin na ayaw na namin matapos mapagawa ang bahay. Okay? So, okay lang po yan, naintindihan po natin at siguro, yun nga po, kailangan nating irespeto kung yun man po talaga ang desisyon nila na ayaw na nilang magpa-vlog. Kasi mayroon po silang reason. Siguro po yung iba masyado ng private at hindi na po nila pwedeng sabihin sa atin. Maaaring sinabi nila kay Kalinga Prab, pero si Kalinga Prab hindi na po niya pwedeng sabihin sa atin. So ika nga, intindihin na lang po natin at respetuhin natin kung ano man yung kanilang naging desisyon. Okay? So ito pa guys, panoorin pa natin. Kaya sana, ang wish ko lang din kay Erica na sana maging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral kahit wala na kami, ano. Kasi kami, yun lang naman talaga ang gusto namin hanggang dulo na matulungan natin si Erica hanggang sa kanya, hanggang siya ay maging ano na talaga, yung matupad niya yung pangarap niya, makatapos siya ng pag-aaral. Pero ngayon nga na pinutol na niya yung connection sa atin, pinutol na niya yung karapatan natin na makatulong. So, I think kaya na nila. I think di naman siguro nila gagawin yun kung hindi nila kaya, di ba? And ako naman, madali lang naman po akong kausap eh. Kung may pakiusap ka, kung may pakiusap kayo sa akin about sa pag-vlog natin, kung may pakiusap kayo sa akin, lapitan lang ako, sabihan lang ako, at napakadali lang yan. Kung ayaw nyo na mag-vlog, okay, mabilis lang akong kausap. Wala pong problema sa akin. Siyempre, ako, mas nire-respeto, ay ano, mas masusunod pa rin yung beneficiary natin, ano. Ayun, so yun po ang nabanggit ni Kalinga Prab guys, na sinabi na po nila talaga na wala ng connection. So parang ano, ayaw na nila talagang magpapunta, ika nga. So malungkot po yan na balita. Ganun pa man, sabi nga ni Kalinga Prab, madali naman po siyang kausap. Kung ayaw na nila, ayaw na ng mga beneficiary na magpa-vlog, eh wala pong problema. Okay? Kaya nga po, ang wish na lang po ni Kalinga Prab, o wish po nating lahat na sana makatapos si Erica sa kanyang pag-aaral. Actually, na yun po talaga ang isang ini-emphasize namin sa mga live din po namin na mas mahalaga pa din po ang pag-aaral. Okay? Mas maganda naman itong balita na focus po si Erica sa kanyang pag-aaral kaysa naman mag-focus siya sa kung ano-anong bagay. Okay? Na alam naman po natin, mas mahalaga pa rin ang edukasyon na makatapos siya. Ngayon, sabi nga ni Kalinga Prab, siguro, kaya na po nilang mag-aral na hindi na kailangan ang tulong ng Team Kalingap. Sana magtagumpay kung ano man yung hanap buhay na meron sila. So ang wish lang naman po natin guys, no, na si Erica ay maging matagumpay ika nga sa kanyang pag-aaral. At ika nga magkaroon siya ng magandang trabaho at makatulong sa kanyang pamilya. Dahil alam naman po natin guys, ang kwento ni Erica, nagkatulong po ito sa Maynila at nagbakasyon lang ito dyan sa lugar nila. Kaya nga po na-meet ng nag-scout po sa kanya na si Ruel of Malalag. Okay? So, hanggang sa naipasa nga ito kay Kalinga Prab at na-vlog. Ang isang issue po dito guys, no, si Ido, nabanggit naman po ni Kalinga Prab, isa din po sa talagang naawa po sila kay Ido. Dahil si Ido po talaga yung ikang parang sa tingin nila affected po talaga dito nga sa naging desisyon ng pamilya. Pero sa tingin ko naman guys, kung desidido talaga si Ido sa kanyang panliligaw kay Erica, eh wala naman sigurong problema. Ika nga wala naman sigurong humahad lang sa kanya kung ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ika nga, na paghatid sundo kay Erica. Dahil ginagawa po niya ito, hindi lang niya binavlog. Okay? So kung desidido talaga si Ido sa kanyang panligaw kay Erica, hanggang sasagutin siya nito, ipagpatuloy lang niya ang kanyang paghatid sundo kay Erica. Malay natin, pagdating ng araw, pagka medyo humupa na ika nga yung mga bashing, mawala na yung mga bashing, baka mamaya mag-decide si Erica na okay na, makita na natin si Erica sa camera ika nga. Hindi man formal vlogging, pero makita natin si Erica maaring sa mga vlog ni Ido. Lalo na pag naging sila na. Okay? So abangan na lang po natin guys kung ano po yung magiging situation ika nga pagdating ng araw. Basta ang masabi ko lang guys, no, para kay Ido, kung desidido talaga si Ido at kung ang naramdaman niya talaga kay Erica ay totoo na, ipagpatuloy lang niya. Okay? Ipagpatuloy niya ang pangliligaw kay Erica hanggang sa mapauon niya ito. Dahil hanggat hindi naman yan kasal si Erica sa iba, ay pwede pang ligawan. Ganun lang naman po yan. No? Tumigil ka lang manligaw sa isang babae pag yan ay kasado na sa iba.
Okay? Pero kung may boyfriend lang, ay wala pang problema yan. Boyfriend pa lang naman eh. So, pwede mo pang ligawan. Ganun lang po yun. Pag desidido ka talagang, pag gusto mo talaga yung isang tao, pag gusto mo yung isang babae, hanggat hindi yan kasal, pwede mo pa yung ligawan. At wala naman po tayong balita guys, na si Erica ay may boyfriend na. Okay? So, hanggat hindi pa yan kasal, si Do, pwede pa niyang ligawan yan. Pwede niyang ipagpatuloy ang kanyang paghatid sundo kay Erica hanggang sa makuha niya ang matamis na oo nito. At malay natin, balang araw, si Erica papayag na rin na magpa-vlog. Okay? So, yun lang po guys ang ating reaction dito nga po sa malungkot na balita ni Kalinga Prab tungkol nga po sa issue na to. Okay? So, wag po natin kalimutan guys, paki-like po ang video na ito at wag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na ito, meron lang po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.